Good day mga kamotorov. For today's video, going to Urdaneta tayo. Going to Urdaneta para mamili ng mga pyesa ng motor para sa ating shop. Pero nauna na sila papa ko, nag-tricycle sila kasi, at ako nagmotor ako. So iba yung dinaanan nila kasi may isa pang daan papunta ng Urdaneta. Then ako dito ako nag-highway ako. So andito ako ngayon sa May Carmen. Ang haba ng sa stoplight. Mainit dito sa napwestuhan ko. Oo, nasa 120. Tagal pa, ang init. Totally pala sa Urdaneta saka sa Dagupan kami namimili ng mga paninda namin sa shop. So ngayon marami nang wala, kaya mamimili ulit kami. Marami nang kulang na pyesa ng mga motor. Haba, tagal ng traffic light. Pinagpapawisan na ako, mainit. So ayun, sumingit na tayo, naging kamote na naman tayo. So ayun nga pala, yung mga piyesang bibilin namin, yung mga kailangan namin ngayon, kasi naubos na rin, lalo sa mga gulong. Yung shop pala namin maliit lang, totally lang ginagawa namin, kung yung mga wala pang pyesa dinadagdag namin. Kunyari yung tutubuin mo, yun ang ipang dadagdag mo sa mga ibang pyesa na bibilin. Parang dinadagdagan habang nagsasakada, namimili ng pyesa, nagdadagdag kami ng mga pyesa na wala sa atin, hanggang dumami yung shop. Medyo madami na rin, pero marami pa rin talagang kulang ng mga pyesa. Ganun talaga nag-start lang kasi ako nag-start lang kami sa maliit na puhunan, hanggang sa medyo lumaki na rin ang lumaki. Habang tumatagal, nadadagdagan yung mga pyesa. Kasi yun yung unang priority ko rin, yung magkaroon ng motor shop. Kasi yun yung dream ni papa ko, kaya gusto ko na mabigay yung dream niya. Kasi si papa ko mekaniko, then yung brother ko mekaniko din. Tinamad na mag-aral, kaya tinuruan ng magmekaniko ni papa. Kaya usually yung shop namin mismong bahay na rin, kaya wala nang problema. Hindi ka na mag-uupa ng mga pwesto. Masakit kasi pag mag-uupa ka pa, yung kikitain mo halos mapupunta yung kalahati sa renta. At least pag nasa tapat mismo ng bahay mo, wala ka nang poproblemahin. Mga BIR na lang, business permit, ganyan. At lalo ngayon may kailangan mo pa ng 2 empleyado na huhulugan ng SSS, kasi need na din nila ngayon.
Kaya medyo ano rin, maraming process, pero okay naman, at least napapalago yung shop. Saka yung sa shop naman, ano, kahit pa paano okay naman yung kita, maganda. Hindi kami masyadong nag-overprice, yung tama lang para hindi naman sila mahirapan sa mga presyo. Lalo siyempre araw-araw silang namamasada, yung motor nila ay tricycle nila lagi nilang gamit sa araw-araw. Yung iba nagtitipid, pero mas okay na rin kasi yung wag tipidin yung ginagamit nating mga tricycle or motor, sasakyan, ganyan. Kasi masakit din lang kung bibili ka ng mga local tapos biglang ilang buwan lang sira na naman, di ba? At least pag nasa original ka at good quality yung nabili mong parts ng motor mo, tatagal yung parts na yun. Hindi yung palit ka ng palit, ganyan, di ba? Kaya nung ano, nag-start kami na magtayo ng shop, totally yun yung dream na ni Papa ko, di ba? At syempre nung nakaipon-ipon ako, yun na lang yung inano namin. Binisip ko na pag maging business ng family business, kaya pinursigi ko rin na mag-ipon para sa shop na yun, na may mapang puhunan kahit maliit lang. Totally maliit talaga yung puhunan na linagay namin dun sa shop. Hanggang lumago, nang lumago medyo dumami na rin yung mga parts, pero totally marami pa talagang kulang. At least, di ba, sabi nga nila, paunti-unti hanggang makuha mo yung mga pangarap mo, dream mo. At sa susunod makuha din namin yung mga yung dream ni Papa ko na magkaroon ng sariling sasakyan, para hindi na rin kami mag-arkila ng tricycle, di ba? Naka big bike ako, pero yung pinangsasakada namin tricycle. Eh ganun talaga kasi motor lover tayo eh. Hindi tayo masyado sa sasakyan, saka mahilig kasi tayo mag-rides, kaya motor. Then pag gumanda ang ano, nakaipon-ipon ulit, kahit second hand lang na sasakyan, para hindi na rin mahirapan na mamili ng mga pyesa na stock namin sa shop. At higit sa lahat, di na kami hirap ng sasakyan. Magkakaroon na kami ng sarili. Kaya konting sipag lang at tiyaga, makakamit din yan. Parang itong big bike ko, talagang pinursige ko rin na pag-inipunan. Ako kasi yung pag may ginusto ako, talagang pagsisikapan ko at pag-ipunan ko. So ayan, medyo malapit na rin. Chill lang tayo, maraming sasakyan, dapat always safety lang tayo, kahit medyo kamote tayo sa pagdadrive minsan. Hindi na maiwasan talagang maging kamote, pero laging make sure na nasa tama pa rin yung paglusot at hindi tayo makakadisgrasya or hindi tayo madidisgrasya. Bomba daw, sabi ni Manong driver ng tricycle. So ayun, dito muna kami sa isang bilihan ng mga pyesa. Then so may susunod pa kasing pagbibilihan namin. So ayun, nauna nga ako, wala pa sila.